At dahil wala nga pong tigil ang pag-ulan dito sa amin, kaya naman naisipan ko na magluto na lang ng gulay. Hello mga manay and welcome sa aking kusina. Muli ako po ang inyong madiskarting nanay. At ngayong araw samahan niyo ko na magluto ng munggo na may iba't ibang sahog ng uri ng gulay. Kaya naman wag na natin patagalin at atin ang umpisahan. So dito nga po pala ay nakapitas na ako ng mga gulay namin sa aming garden. O di ba may pag-garden si manay? At meron tayong tirang munggo rito. Kaya naman naisipan kong ihalo na rin to. Bali dito uunahan ko na babalatan itong patola na aking nakuha. 4 na piraso to mga manay kasi ang dami nga bunga ng aming patola. At ganito nga klase ng patola yung magandang pitasin. Yung hindi ganong kalaki para manamis-namis at yung kanyang buto ay maliliit pa. Kaya naman talagang makakain mo talaga. Kanina nga habang nagpipitas ako ng patola mga manay, iniisip ko bagay ba to sa munggo? Pero naisip ko na siguro naman pwede kasi wala naman lasa yung patola. At pangalawa, di ba, napakasarap sa munggo kapag maraming gulay ang nakasahog. At pagkatapos ko nga maghiwa ng patola, eto sinunod ko naman yung pag-aayos ng dahon ng iba't ibang uri kasi meron ako ritong kangkong, may talbos ng kamote, at meron ding alugbate. Sinong hindi kumakain ng alugbate rito kasi sabi nga daw nila merong amoy at may dulas din kapag kinakain. Nung una hindi ako kumakain nito mga manay pero nung natikman ko, okay din naman po. Bali dito nga pagkatapos kong mahugasan at malinisan ng maigi yung mga gulay na gagamitin ko sa munggo, sinundan ko na rin ang paghihiwa ng kamatis at ng sibuyas na gagamitin ko naman sa paggigisa mamaya. Bali kalahati lang po ng sibuyas yung aking gagamitin dito kasi malaki yung aking nakuha kanina. Then magcha-chop na rin ako ng bawang. Naglagay ako ng konting mantika. Then igigisa ko rito yung bawang natin. So dito sa pagbumunggo mga manay, nagigisa po talaga ako at inilagay ko na rin sabay yung ating kamatis at sibuyas. Palalabasin ko yung pinakakatas ng ating kamatis mga manay para talagang mas malasa para sa ating munggo. Then ito po ay aking tatakpan. Makalipas lamang ang 3 minuto, babalikan ko. Then ihahalo ko naman itong dilis. Kasi masarap sa munggo mga manay kapag dilis o kaya labahita yung inyong ilalagay. Pero pwede rin naman ang baboy, pwede rin naman ang hipon kung nakakaluwag-luwag. At sinundan ko na rin ang paglalagay ng munggo na akin na rin pong hinugasan kanina. Sinasangkutsa ko lamang pong maigi at dito nga pala ay maglalagay din ako ng luya para naman po hindi malansa yung ating munggo dahil naglagay tayo ng dilis. At maglalagay tayo ng tubig na siyang magluluto at magpapalambot sa ating munggo. Hahaluin ko lamang po ng bahagya at aking tatakpan. At makalipas nga po ang ilang minuto, kapag malambot na yung ating munggo, ay pwede na tayo maglagay ng mga pampalasa. Naglagay po ako ng chicken cube, pwede rin po ang pork cube. Then para sa pampaalat, maglalagay po ako ng patis. At saka natin ilalagay dito yung mga gulay na ating nalinis at hiniwa kanina gaya ng patola, alugbati, kangkong at talbos ng kamote. Maglalagay din po ako ng chicharon ng baboy at dito ilang minuto lamang ay pwede na po itong hanguin kasi hindi naman natin kailangan lutuin to ng matagal dahil malalabog o malalanta ng tuluyan itong mga gulay na nilagay natin. Mas mainam na yung saktong kulo lang para manamis-namis at talaga namang masarap iulam yung ganitong klase ng pagluluto sa munggo. So ayan mga manay, sana po ay nabigyan ko kayo ng panibagong technique sa pagluluto ng munggo. Hindi ko alam kung lahat po ba kayo ay natry na yung ganitong luto na may iba't ibang klase ng gulay na nilagay. Pero para sa akin, masarap po ang timpla at nakakatuwa kasi nakakatipid din po dahil halos lahat po ng aking nilagay dito ay mula sa aking tanim. Lalo na itong chicharong baboy na ako din mismo yung gumawa. Kaya naman titikman ko para may adjust ang lasa at para sa akin ay pasok na po. Kaya naman mas mainam na titikman nyo lagi ang inyong niluluto para pwede nyo pong may adjust sa timpla na nais ninyo. Ayan mga manay, luto na po ang ating munggo. So muli ako po ang inyong madiskarting nanay. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay matry nyo po ito. Ako na po magsasabi sa inyo, mapaparami kayo ng kain talaga. Masarap to lalo na kapag pinarisan ng pritong isda o kaya pritong tuyo. Muli ako po ang inyong madiskarting nanay. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod. Paalam!